Ang ating kwento ngayon ay tungkol sa pagpatay sa mga bata. Ginawa silang burger, spaghetti, at iba pang lutong ulam na pinakain sa mga bisita. Tara at ating pagkwentuhan. February 15, 1957, pinanganak si David Paul Brown sa Worcester, Massachusetts, US. Ang mga magulang niya ay sina Philip Brown, isang aircraft mechanic, at si Tyra Brown na isa namang full-time housewife. Tatlo silang magkakapatid at siya ang pinakabata sa kanila. Noong pinagbubuntis si David ay nasangkot ang ina at pamilya nito sa serious vehicular accident. Ang napinsala ng malala ay ang kanyang ina. Nagsuot ito ng neck brace ng 6 na buwan habang nasa sinapupunan si David. Noong pinanganak si David ay na-diagnose siya na meron siyang insatiable appetite. Ito yung sobrang sensation of hunger o yung feeling niya lagi siyang gutom. At gustong gusto niyang kumain kaya bata pa lang siya ay mataba na o yung tinatawag na obese. Mismong mga sugat niya o yung mga scabs niya ay kinakain nito. Yun yung mga nagtutuyo sa parte ng mga sugat. At kung dudugo naman ito ay sinisipsip niya. Meron din siyang averse to being to touch o ito yung taong takot silang mahawakan kahit sino man. Lumipat ang pamilya ni David sa Lantana, Florida dahil sa trabaho ng kanyang ama. Pero noong 1964 ay bumalik din sila sa Massachusetts. Ayon kay David, noong bata pa lang siya ay nakaranas na siya ng pagmamaltrato ng ama dahil nakita ng ama na salungat ang gender ni David sa mga kilos niya. Nakitaan din si David ng kleptomaniac o ito yung sinasabing pagnanakaw ng kung ano-ano sa Tagalog. Kaya labis na lang ang pag-istrikto ng ama kay David. Noong 7 taong gulang si David ay tinawag niya ang 5 taong babae na kapitbahay upang maglaro ng Ouija board. Ito yung tinatawag na spirit board, talking board, or witch board. Ang larong ito raw ay may kakayahang makipag-usap sa mga patay at pwede kanyang utusan para pumatay o anuman. Sinubukang sakalin ni David ang kalarong bata pero nakasigaw ito. Kaya napansin ng ina ni David kaya napigilan din ito. Wala namang parusa si David kasi akala nila ay laro-laro lamang ito dahil bata pa nga sila. March 1975, 18 years old na si David. Nahuli si David dahil nagpanggap siyang pulis. Naka-uniform ito at may binugbog siyang isang 8 taong gulang na lalaki na si Richard O'Connor habang pauwi ito galing sa school nila. Ginahasa at sinakal ni David ang bata. May nakakita dito at agad namang nireport sa mga pulis ang nangyari sa bata. Hinanap ng mga pulis ang bata. Si Richard ay natagpuan sa isang nakapark na sasakyan na puno ng dugo. Halos nag-aagaw buhay ang bata. Buti at na-survive naman ito. Bago ang kanyang graduation sa high school ay inulit na naman ni David ang pagpapanggap na pulis. Isa na namang 9 years old na batang babae naman. Habang ginagawa ni David ang panghahalay ay biglang nagsuka ang bata. Dahil dito nawalan ng gana si David at iniwan na lang niya ang bata sa daan. May mga nakakita sa kanya at nai-report ang license plate at natukoy siya ng mga pulis. Naaresto si David at napakawalan sa pamamagitan ng parol noong May 1976. September 24, 1977. Nagpanggap na naman muli si David bilang isang FBI undercover kung saan niyayang niya ang 2 lalaki na manood ng sine sa Massachusetts. Noong nakasakay na ang 2 lalaki ay ipinunta ni David sa masukal na lugar at doon ay pinosas at pinahirapan ang 2. Paulit-ulit na tumalon si David sa dibdib ng lalaki dahil yan ang tanging paraang naisip niya upang patayin ang lalaki. Ang timbang pala ni David ay 175 kg. Sa pag-akala na patay na ang lalaki ay umalis na si David kasama ang isa pang lalaki. Ang unang lalaki ay nagkaroon ng malay at naghanap siya agad ng pwedeng makatulong sa kanya. Nai-report agad sa mga pulis at hinanap nila si David at ang pangalawang lalaki. Nahuli na naman si David at ligtas naman ang pangalawang lalaki na nasa kakahuyan lamang. Kinasuhan si David ng attempted murder at nakatanggap ng 18 to 20 years sa Massachusetts Correctional Institution sa US. Pero inilipat siya sa Bridgewater State Hospital dahil nakwento niya sa psychologist na may sexual fantasy siya at kakaibang pag-iisip nito.
Noong March 22, 1984, nagpalit ng pangalan si Brown at ginawang Nathaniel Benjamin Levi Bar Jonah dahil sinabi nito sa kanyang mga kaibigan at relatives na nakakatanggap ng diskriminasyon ang pangalang David Brown at sinabi niyang isa siyang Jewish. May 2, 1984, dalawang psychologist ang nag-examine at inobserbahan siya. Nakakuha siya ng parol at ipinasa naman ng dalawang psychologist na safe na si Brown. Sinabi ni Superior Court Judge Walter Steele na kulang ang ebidensya para patunayan na si David ay isang delikado sa kanilang lugar. Kaya pinakawalan siya noong February 12, 1991. Nakwento pa ni David na sobrang interesado siya sa mga bata. Gustong-gusto niya yung tinotorture niya o yung pinapahirapan niya, pinapatay at kinakain ito. Dahil sa mga violenteng iyan ay nakakaranas si David ng sexual arousal. Pagkalipas lang ng ilang buwan sa taong ding yon, August 9, 1991, may nakita si David na isang 7 years old na nakaupo mag-isa sa sasakyan sa harap ng post office sa Oxford, Massachusetts. Dito ay bigla na lang inupuan ni David ang bata. Buti at may nakakita dito. Inaresto na naman si David at ang kanyang rason naman ay pumasok lang daw siya sa sasakyan dahil umuulan. Hindi niya napansin na may bata pala sa upuan. Kinulong na naman si David ng 2 taon at pinangakong aalis na sila sa lugar nila. Tutuloy na lang siya sa kanyang ina sa Great Falls, Montana. February 6, 1996, isang bata ang biglang nawala. Ito ay si Zachary Sersis Ramsey o kilala bilang si Zach. Si Zach ay pumapasok sa Whittier School. Naglalakad at iisa ang kanyang rota. Araw-araw na lagi niyang ginagawa ito. Kaya bigla na lang nagulat ang lahat dahil bigla na lang siyang nawala. May isang witness na nakakita kay Zach at sinabing may inaantay daw ito. May nakakita rin kay Zach na may kasama siyang isang matabang lalaki na maputi at umiiyak si Zach. May isang tao rin na nagsabi at nakilala si David na kasama si Zach sa oras na yon at parehong-pareho ang mga suot, oras at salaysay ng mga taong nakakita kay Zach. Nagsagawa ng search and warrant kay David, ngunit mula noon ay hindi nakita si David. December 13, 1999, nakita ng mga pulis at nahuli si David sa isang elementary school. Suot na naman ang kulay blue na police uniform. December 15, 1999, isang judge ang nag-aproba na mag-search and warrant sa tinutuluyang apartment ni David. Nakita ang mga toy buds, toy gun, mga uniform ng pulis at may isang sombrero na may nakalagay na security enforcement. Pagkaraan ng 2 araw, nakita nila ang isang notebook na may listahan ng mga 54 na lalaki. Nakita rin nila sa listahan ang pangalang Zachary Ramsey na may kasamang salitang died. Nakita rin nila ang 3,500 na picture ng mga bata at mga hindi pa na-develop na picture ni David na puno ng kalaswaan. May nakita rin silang 3 picture ng bata na hindi pa natukoy kung sino at taga saan ang mga ito. Nagsabi rin ang former roommate ni David na nagkwento daw sa kanya ito na hindi na raw mahanap si Zach dahil na-chop-chop na ito at ikinalat ng mga parte ng katawan ng bata. Nakita rin nila ang isang notebook ni David at dito ay nakalagay kung paano ginawa nito ang pagtorture at ang nakakagulat dito ay ang pagkain niya sa mga bata at may kanya-kanya pa itong recipe. Ayon sa balita, ay never pa nilang nakita si David na naggrocery o namalingki ng mga karne sa mga grocery. Pero kung may bisita naman ito ay lagi siyang may handa. Laging burger, spaghetti at chili meat pies. Tinanong naman ng isang babae kung saan niya nakuha yung mga karne ay ang sagot lamang ni David ay naghahunting siya ng usa sa mga kakahuyan. Pagkatapos ay kinakatay sabay binabalot ng plastic at nilalagay sa ref. Pero wala naman silang makitang baril o anumang kagamitan na panghunting. Patong-patong ang ikinaso kay David. Ito ay abduction, pagmumulestya, kidnapping, aggravated assault at sexual assault. Pinatawan siya ng 130 years sa bilangguan. April 13, 2008, natagpuang patay si David sa kanyang higaan sa bilangguan. Ayon sa investigasyon, nagkaroon siya ng pagbagsak ng LDL at myocardial infarction o kilala bilang heart attack. Sa tingin nyo lang ba mga kababayan, tama lang ba napakawalan si David Brown nung mga unang nahuli pa lang siya? Dahil sa tingin ko ay dapat hindi na lang siya napakawalan
para wala nang madamay na iba. Dahil sa una't una pa lang ay talagang medyo grabe na yung ginawa niya. Siguro hindi natin alam na talagang ganun lang yung batas noong unang panahon. Noong mga panahon nila ay talagang maluwag pa. Pero kung sa atin ngayon yan ay tsak, death penalty agad yan. So hanggang dito na lang ang ating video. Kung gusto nyo ng mga ganitong video o content ay pa-subscribe at like na rin po. Salamat, ingat at God bless po mga kababayan.